Alam natin na ang krimen ay isang paglabag sa batas at may kaakibat na parusa sa bawat krimen na nagagawa. Depende sa lala ng krimen ang maipapataw na parusa. Mayroong makukulong ng ilang taon at mayroon din panghabang buhay na pagkakakulong. Heto ang 7 mga krimen na gumulat sa mundo. Tara na't ating simulan. Bernie Madoff's arrest and conviction. Si Bernie Madoff, 79 na taong gulang, ay nasentensyahan ng 150 taon na pagkakakulong sa kasong pagtangay ng pera sa libo-libong mga tao. Ito ang naitalang biggest case ng investment fraud sa kasaysayan ng US. Isinuko siya ng kaniyang mga anak sa federal authorities taong 2008 na nagbulgar ng multi-billion dollar Ponzi scheme. Mula sa mga celebrities hanggang sa mga ordinaryong tao, tinangayan niya ang kaniyang mga kliyente ng halos $20 billion sa principal investments. Ang mga trustees ng nasabing investment ay pinagsisikapang maibalik ang bilyon na nawala sa mga biktima. Para naman sa Madoff family, naiulat na si Bernie ay may health problems na habang nasa kulungan. Ang kanyang mga anak naman ay namatay simula nung siya ay naaresto. Ang isa ay dahil sa suicide at ang isa ay dahil sa cancer. Elizabeth Smart's kidnapping. Nang pumutok ang balita tungkol kay Elizabeth Smart's kidnapping, nagmistula itong parang isang scene sa isang suspense movie kung saan ang 14 anyos na batang babae ay tinangay mula sa kanyang bedroom 10 oras ng gabi. Ngunit para sa Smart family, ito ay isang malinaw na realidad. Desperado nilang hinanap ang batang babae malapit sa Salt Lake City. Sa 9 na buwan na pagkawala, si Elizabeth ay bihag ni Brian David Mitchell at ng asawa nitong si Wanda Barzee. Hanggang isang tao ang nakakita kay Elizabeth Smart. Siya ay nalocate na di kalayuan mula sa kaniyang tahanan. Sa kabila ng hirap at torture na kaniyang sinapit, matagumpay siyang naging author o manunulat at isang child activist. Laci Peterson's disappearance and murder. Si Laci Peterson, 26 taong gulang at nagdadalang tao, ay nawala noong Christmas Eve taong 2002. Makalipas ang 4 na buwan mula sa pagkawala nito, ang kanyang katawan at fetus ng kanyang anak ay naianod sa parte ng San Francisco Bay shoreline. Nang lumipas ang ilang linggo mula sa pagkawala ni Laci, nagsimula ang suspetsa na ang kanyang asawa ang may gawa nito, si Scott. Ibinulgar na si Scott ay may affair sa isang massage therapist. At ayon dito, alam raw ni Laci yon at okay raw siya rito. Si Scott ay kinasuhan sa salang pagpatay sa kaniyang mag-ina matapos matagpuan ang mga labi nito. Sa kabila ng teorya ng abogado ni Scott na isa raw umanong kulto ang kumidnap at pumatay kay Laci, ikinulong pa rin si Scott at ngayon ay nasa death row. Murder of Gianni Versace. Italian fashion designer at founder ng Versace Empire, si Gianni Versace ay pinatay sa labas ng entrance ng kaniyang mansyon sa Miami Beach taong 1997. Ang gunman na si Andrew Cunanan ay nag-cross country at patuloy na pumapatay. At ang hulingan nitong biktima ay ang sikat na designer. Si Cunanan sa edad na 27 taong gulang ay nagpakamatay makalipas ang 8 days mula sa pagkakapatay nito kay Gianni Versace. May mga kumalat na sabi-sabi na si Cunanan ay nais kumuha ng atensyon mula sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpatay kay Versace, 50 taong gulang. Isa sa mga dumalo sa Versace's memorial service
upang magbigay pugay ay si Princess Diana ng Britanya, na matapos ang isang buwan ay nangyari naman ang mapait na trahedya rito. John Bennett Ramsey's killing, isang batang beauty pageant queen ang pinatay matapos nitong mahiga sa kaniyang kama at mawala noong Christmas. Ang kasong ito ni John Bennett Ramsey ay hindi pa rin nareresolba. Ang akala ng mga Ramseys ay may kumidnap sa kanilang 6 years old na anak, habang ito ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang ina na si Patsy ay sinabing may natagpuan siyang ransom note na humihingi ng $118,000 para sa pagpapalaya kay John Bennett. Umaga noon ng December 26, 1996. Ngunit ng araw na yon, ang kanyang ama na si John ay nadiskubre ang kanyang katawan sa kanilang basement. Ang bata ay sinakal at pinalo sa ulo na nagresulta ng kanyang pagkamatay. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang mga magulang ang pinaghihinalaang suspect sa kanyang pagkamatay. Isang analysis ng DNA ang natagpuan sa crime scene na nagsasabing ito ay mula sa isang unknown na lalaki. Taong 2006, isang former school teacher nagngangalang John Mark Carr ang nag-confess na siya ang humalay at pumaslang kay John Bennett. Siya ay inaresto at agad rin nakalaya dahil hindi nagmatch ang kanyang DNA sa natagpuan na blood spots sa underwear ni John Bennett. Taong 2008 naman, nagpaumanhin ang district attorney at nilinis ang pangalan ng Ramsey family. Ang paghingi ng paumanhin ay huli na para kay Patsy, na pumanaw noong 2006 sa sakit na ovarian cancer sa edad na 49. Hanggang ngayon ay nananatiling walang suspect sa John Bennett's murder. O.J. Simpson's arrest and trial. Isa sa mga most watched trial sa kasaysayan ng telebisyon ay ang kay former NFL player O.J. Simpson. Sa 9 na buwan, ang mga manonood ay sumabaybay sa testimonya na pinipilit i-connect siya sa kaso ng pagpatay sa kanyang ex-wife na si Nicole Brown Simpson, 34 taong gulang, at ang kaibigan nito na si Ron Goldman, 26 taong gulang. Ang dalawang biktima ay sinaksak sa labas ng kondo ni Brown Simpson taong 1994, habang ang mga anak ng mga Simpson ay mahimbing na natutulog sa kanilang kwarto. Agad na kwinestyon ng mga pulis si O.J. Simpson na pinipilit siyang umamin at sumuko. Sa halip na sumuko, sumakay ito sa kanyang white Ford Bronco na nagresulta sa 2 oras na paghabol sa kanya ng mga pulis, at ito ay nakatelevise o napapanood sa telebisyon ng live. Ang trial of the century ay maraming twists at turns. Ang pinaka-dramatic moment ay kung saan si O.J. Simpson ay nahihirapang isuot ang glove na natagpuan sa crime scene, dahilan upang siya ay mapawalang sala. Makalipas ang 13 years, si O.J. Simpson ay naikulong sa ibang krimen, isang robbery case sa Las Vegas. Siya ay naikulong ng 9 years at taong 2017, isang judge ang nag-grant sa kanya ng parole. Jeffrey Dahmer's Path of Terror. Ang serial killer na si Jeffrey Dahmer ay bumiktima ng 17 na kalalakihan sa loob ng 13 years na nagsimula noong 1978. Tinorture at pinagpiraso niya ang kanyang mga biktima. Tinatago niya ang mga piraso ng katawan ng kanyang mga biktima o minsan naman ay kaniyang kinakain sa kaniyang tahanan sa Milwaukee. Isang lalaki na kaniyang pinusasan
ang nakatakas sa kaniyang apartment na naghudyat upang si Dahmer nga ay maaresto. Ayon sa investigasyon, si Dahmer ay isang chocolate factory worker na dinadrag ang kaniyang mga biktimang nakikilala sa bar at kanya itong papatayin. Dahil sa kaniyang mga krimen, siya ay sinintensyahan ng 15 life terms. Ngunit matapos lamang ang 2 taon na pananatili sa kulungan, ang 34-year-old na si Dahmer ay binugbog hanggang sa mamatay habang ginagawa ang inassign na trabaho sa kulungan taong 1994. Diyan nga nagtatapos ang ating video sa ngayon. Kung nagustuhan mo ito, please subscribe and like this video. Maraming salamat sa panonood. Bye!